Sa isang tolda, gumagamit si Sasha ng pandikit para gamutin ang maraming sugat sa kanyang mga daliri. Pagkatapos tumingin siya sa labas, at nakitang ang tolda na nakasabit sa gilid ng isang bundok sa Norway. Pagkagising pa lang ng kanyang kasintahan si Tommy, hiniling niya rito na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran. Ang magkasintahan ay patuloy na umaakyat sa bundok nang may mahusay na mga kasanayan na nagpapatunay na matagal na nilang ginagawa ito. Huminto lamang sila para kumain o sumigaw sa tuwa, bagamat mayroon ding paminsan-minsang halikan. Ilang sandali pa, habang malapit na silang makarating sa tuktok, nadulas si Sasha. Pinigilan siya ng mga lubog na mahulog, ngunit si Sasha ay labis na nabigo dahil siya ay laging nabibigo sa parehong lugar. Sinabihan siya ni Tommy na dahan-dahan lang, ngunit si Sasha ay sumubok ng ilang beses pa at paulit-ulit na bibigong umabanti. Nang mapansin na dumidilim na ang langit, kinumbinsi siya ni Tommy na tumigil at subukan muli kinabukasan. Sa loob ng tolda, inamin ni Tommy na wala na siyang marami pang natitirang biyahe at nag-aalala siya sa kapabayaan ni Sasha. Iniisip niya na sa kalaunan ay mauubos na ang swerte at sinabing iyon ang sinasabi ng kanyang lucky compass, ngunit tinampal ito ni Sasha sa kanyang mga kamay. Mapaglaro rin niyang sinuntok ang kanyang pabalik nang sabihin niya ito masakit. Sa huli, pumayag silang umalis at bumalik pagkatapos mawala ang bagyo. Maraming debris ang nahuhulog dahil sa hangin, kaya kailangan nilang manatiling malapit sa pader at manatiling nakayuko. Sinabi ni Tommy na dapat silang magpahinga sa gilid, kaya nauna nang bumaba si Sasha. Bigla, mas malalaking bato ang nagsimulang mahulog at isa sa kanila ang tumama kay Tommy, dahilan para bumagsak siya at tumama sa kanyang ulo. Nawalan siya ng malay sa dulo ng lubid at kinailangan ni Sasha na hawakan ito para hindi siya mahulog. Sumigaw siya sa kanya, ngunit hindi ito magising at ang bigat nito ang dahilan ng kanyang pagkadulas. Para mabuhay, walang ibang pagpipilian si Sasha kundi ang bitawan si Tommy. Mahigpit siyang kumapit sa paamano at umiyak habang pinapanood ang kanyang kasintahang bumagsak at namatay. Pagkalipas ng 5 buwan sa Australia, nagmamaneho si Sasha sa disyerto at natuklasan na nawalan ng signal ang kanyang GPS. Kaya ginamit niya ang compass ni Tommy para mahanap ang tamang daan. Nang sumapit ang gabi, nagkampo siya malapit sa isang bangin at naalala ang lahat ng itinuro ni Tommy sa kanya habang namimilipit sa kalungkutan. Kinabukasan, dumating si Sasha sa Wadera National Park. Huminto siya sa reception para tingnan ang ilang brochure at pinayuhan siya ng ranger na huwag mag-isang pumunta dahil nawawala ang mga tao sa lugar. Gusto pa rin niyang pumunta, kaya't pumirma siya sa mga kinakailangang papeles. Pagkatapos ay pumunta siya sa grocery store para sa mga supply, ngunit dalawang mga ngaso ang patuloy na nang-iistorbo sa kanya. Sinubukan niyang huwag silang pansinin, ngunit ang mga lalaki ay nagpupumilit at kinulong siya sa counter. Nang mapansin ang mga ito, lumapit si Ben upang ipagtanggol siya at ang dalawang mga ngaso ay umalis. Bilang pasasalamat, binili ni Sasha ang karne ng baka na kanyang ibinebenta. Sa parking lot, napansin ni Sasha na hindi pa rin gumagana ang kanyang GPS, kaya tinanong niya si Ben kung paano ang pinakamahusay na paraan upang makarating sa Grand Alneros. Ibinigay ni Ben sa kanya ang mga direksyon na hinihingi niya, ngunit ikinwento rin niya sa kanya ang tungkol sa Blackstone Bay, na sa kanyang palagay ay mas mainam na lugar. Binalaan niya siya na ang lugar ay maaaring maging medyo matindi, ngunit tiniyak sa kanya ni Sasha kaya niya ito at umalis nang hindi hinahayaan siyang matapos. Pagkatapos ng maraming oras ng pagmamaneho, huminto si Sasha sa tabi ng isang lawa upang magpalipas ng gabi. Bigla, may dalawa pang sasakyan na pumarada malapit at nainis si Sasha nang makita na nakabalik na ang mga mangangaso. Ang kanilang aso ay patuloy na tumatahol sa kanya habang ang mga lalaki ay humahawak sa mga osa na kanilang pinatay. Kinuha ni Sasha ang kanyang mga gamit at sumakay sa kanyang sasakyan bago kumatok ang isang lalaki sa kanyang bintana. Hindi niya ito pinansin hanggang sa umalis ito. Mabuti na lang at umalis ang mga lalaki sa kalagitnaan ng gabi at nakatulog siya ng mapayapa. Kinabukasan ng umaga, sumakay si Sasha sa kanyang kayak at sumagwan sa mabilis na agos. Ang agos ay yumanig sa kanya ng ilang beses, ngunit magaling siya rito at nagpatuloy ng walang anumang problema. Nang makakita siya ng talon, inihagis niya ang kayak pababa at pagkatapos ay tumalon sa lawa. Habang nagpapatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran, nabagabag siya nang mahanap ang mga larawan at iba pang gamit ng mga camper na nawala na nakasabit sa mga puno. Nang magtayo siya ng kampo para sa gabi, isinabit niya ang kanyang mga gamit sa isang sanga upang matuyo ang mga ito at makain ang ilan sa jerky. Kinabukasan, natuklasan ni Sasha na wala na ang kanyang mga gamit. Nang bumalik siya sa kanyang tolda, nagulat siya ng isang ahas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kayaking at nakahanap ng isang bangkang inabandon na malapit sa isang daanan, kaya nagpa siya siyang mag-imbestiga. Sa mga puno, mayroong isang maliit na kampo at si Ben, na tuwang-tuwa nang makita siya. Ipinaliwanag ni Sasha na wala niya ang lahat ng kanyang mga gamit, kasama na ang kanyang pagkain at telepono, kaya sinisisi ni Ben ang mga wombat at ibinahagi ang kanyang pagkain. Habang sila ay kumakain ng ilang isda, tinanong ni Sasha kung bakit pinangalanan ni Ben ang kanyang jerk beef na Ginos. Ipinaliwanag ni Ben na pangalan ito ng kanyang ina at mabilis na binago ang usapan. Ipinakita niya sa kanya na nangongolekta siya ng tubig mula sa mga puno at ibinabahagi rin ito sa kanya. Patuloy na nagtatanong si Sasha, kaya ipinaliwanag ni Ben siya ay nagmula sa Britain at na pumupunta siya rito nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo.
Dinala siya ng kanyang ina rito noong bata pa siya at umibig siya rito. Nang sabihin sa kanya ni Sasha na gumagawa na siya ngayon ng mga ilog dahil tapos na siya sa mga bundok, hula niya ay dahil ito sa isang hiwalayan. Itinanggi niya ito, ngunit hindi nagpaliwanag. Pagkatapos ay ikinwento sa kanya ni Sasha ang tungkol sa kanyang pangalawang engkwentro sa mga mangangaso at sinabi ni Ben na naayos niya ito ng perpekto. Lumalabas na pumunta siya sa campsite dahil inakala niyang matutulungan niya ang isang babae ng mag-isa, ngunit hindi naman siya kailangan nito pagkatapos ng lahat. Iniisip niya na espesyal ang babae tulad ng kanyang ina. Halatang natakot dito, sinubukan ni Sasha na umalis, ngunit hinarangan siya ni Ben at napansin niya ang pulse eres nito sa pulso nito. Inamin ni Ben na kinuha niya ang mga gamit nito at inilabas ang bag nito mula sa kanyang tolda. Kinuha rin niya ang kanyang pana at isang speaker kung saan siya nagsimulang magpatugtog ng musika. Ipinaliwanag niya na na-restock na niya ang lahat ng kanyang mga mahahalagang gamit, ngunit itinatago niya ang kanyang telepono. Ngayon ay mayroon na siyang hanggang sa matapos ang kanta para makapunta sa pinakamalayo hanggat maaari. Habang sumasayaw si Ben, nagsimulang tumakbo si Sasha hanggat maaari. Nakarating siya sa ilog at mabilis na sumakay sa kanyang kayak para magsimulang magsagwan. Nang matapos ang kanta, si Ben ay nagsimulang kumilos din, binabantayan si Sasha sa pamamagitan ng pagtakbo sa baybayin. Medyo malakas ang agos at nauwi sa pagbagsak ni Sasha sa talon, kaya nabaligtad ang kanyang kayak. Pagkatapos ng ilang pagpupumilit na tanggalin ang harness, kinuha ni Sasha ang kanyang bag at lumangoy papunta sa pinakamalapit na lupain habang lumulutang ang kanyang kayak palayo. Dahil medyo mabigat ang kanyang basang jacket, tinanggal ito ni Sasha at nagsimulang tumakbo muli. Habang tumatawid siya sa kagubatan, nakarinig siya ng isang pamilyang nag-uusap at agad hinanap sila, ngunit nakakita siya ng telepono na nagpapatugtog ng video. Ipinapakita nito si Ben na kumusta sa isa sa mga pamilyang kanyang pinatay. Bigla, isang palaso ang lumipad malapit kay Sasha, na nakaiwas dito sa tamang oras at nagtago sa likod ng mga bato. Nang lumitaw si Ben sa itaas niya, nagsimula siyang tumakbo muli at nagkaroon ng habulan na ganap. Patuloy na pinaputukan siya ni Ben ng mga palaso at naiwasan silang lahat ni Sasha, ngunit isa pa rin ang nagawang hiwain ang kanyang binti. Kalaunan, isang palaso ang tumama sa kanyang bag at natambo siya dahil gamulong siya pababa ng burol at nadulas mula sa bangin hanggang sa mahulog siya sa ilog. Sinubukan ni Sasha na lumangoy, ngunit masyadong malakas ang agos at hinihila siya papasok sa mga kanyan. Sa pamamagitan ng paghawak sa mga bato, narating niya ang kalmadong lawa sa tabi ng talon at bumalik sa lupa. Pagkatapos tiningnan niya ang telepono ng pamilya, ngunit nasira ito ng pagkahulog. Sa loob ng bag, nakahanap siya ng merienda at tubig at kinain ang dalawa. Nakahanap din siya ng kanyang pepper spray at iniwan ito sa pinakamalapit na bulsa. Pagkatapos, tumakbo si Sasha sa mga kanyan, ngunit hindi makahanap ng isang bukas na daan, kaya ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pag-akyat upang makaakyat. Pagkatapos ng ilang mapanganib na galaw, nakarating siya sa tuktok at hinangaan ang tanawin ng buong lugar. Gamit ang kanyang binocular, napansin niya na ang bangka ni Ben ay malapit pa rin sa daan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tawag ni Ben sa pangangaso at nakita ito na paakyat sa burol. Tumigil pa nga ito sa paggalaw para lang ngumiti sa kanya. Agad na bumaba si Sasha sa kanyan at nagtago sa ilalim ng bato, na natiling tahimik ng ilang segundo habang sumisilip si Ben sa loob. Dahil hindi niya ito nakita, umalis siya at makalabas muli si Sasha para tumakbo. Nang makahanap siya ng ligtas na lugar, kinuha ni Sasha ang kanyang binocular at natuklasan na malapit si Ben sa kanyang bangka. Habang nakikinig ng musika, ay patuloy siyang tumatalon sa tubig ng walang damit. Nagpasya rin si Sasha na pumunta sa ilog, at maingat na lumangoy sa ilalim ng tubig hanggang marating niya ang bangka. Nagtago sa likod nito, sinubukan niyang tanggalin ito ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos sinubukan niyang kunin ang kabilang dulo ng lubad, ngunit aksidenteng natapakan niya ang isang bitag ng oso na nagpahulog sa kanya. Narinig ni Ben ang kanyang sigaw at nagmadali na magbihis bago hinayla ang kadena para simulang hilahin pabalik sa lupa si Sasha. Nang malapit na sila, nag-spray si Sasha ng pepper sa mukha nito, kaya lamusong si Ben sa tubig para hugasan ito. Sinubukan ni Sasha na hilahin ang kadena mula sa bato, ngunit naipit ito. Nang akmang hahawakan na niya ang pana, hinayla muli ni Ben ang kadena. Inihanda ni Sasha ang kanyang pepper spray parang, kinuha ni Ben ang kanyang pana at pinilit siyang ihulog ito. Matapos palayain si Sasha mula sa bitag, isinabot siya ni Ben sa isang puno sa kanyang mga palso, tinawag ang buong ritual ng mga ngaso. Pagkatapos ay nanguha siya ng ilang prutas at mga halamang gamot para pakainin ito, ngunit si Sasha ay kumain ng may pag-aatubili. Inis sa kanyang pag-uugali, hinayla ni Ben ang kadena upang pahirapan siya. Nang gabing iyon, nagsimula ng umulan. Nanatili si Ben sa kanyang tolda, ngunit naiwan si Sasha sa ilalim ng puno. Ipinaliwanag niya na napakahalaga ng mga ritual dahil ipinapaalala nito sa mga tao kung sino sila. Naniniwala rin siya na ang pagtitiis ng sakit ay bahagi ng paglaki at binanggit ang isang tribo na nag-aayos ng sarili nilang mga ngipin para sa matutulis na tusok. Kinabukasan, pinusesan ni Ben si Sasha at itinali siya sa bangka upang dalhin siya palayo, ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung saan sila pupunta. Inihayag niya na nakuha niya ang pangalan niya mula sa opisina ng ranger at nagsagawa ng ilang pananaliksik, kaya alam niyang patay na si Tommy.
Naisip ni Ben na kakaiba na ang isang bihasang umaakyat tulad ni Tommy ay nahulog, sinusubukang ipahiwatig na si Sasha ang nasa likod ng kanyang pagkamatay. Sa sandaling iyon, napansin ni Sasha ang isang bakal na nakatago sa ilalim ng ilang lubid at sinubukang hawakan ito, ngunit agad siyang itinulak ni Ben pababa sa bangka. Sinubukan ni Sasha na lumangoy palayo, ngunit patuloy sa pagsagwan si Ben at hinailas siya ng kadena sa ilog. Ang malakas na agos ay patuloy na itinutulak siya sa ilalim ng tubig, ngunit nagawa niya manatiling nakalutang ng sapat na katagalan para mabuhay hanggang sa makarating sila sa pampang. Sa ibabaw ng isang bangin, kumuha si Ben ng ilang gamit sa pag-akyat at pinasuot kay Sasha ng harness. Maingat silang bumaba sa isang kuweba, pagkatapos sila ay tumahak sa isang landas papasok sa kuweba, kung saan natakot si Sasha nang makita ang dalawang nakasabit na katawan. Sinabi ni Ben na ang ilang mga tribo ay naniniwala na upang makuha ang espiritu ng kanilang biktima, kailangan nilang kainin ang atay nito. Sinabi rin niya kay Sasha na ang pamilya mula sa video ay hindi nanlaban, na nagpapakita ng mga patay na bata sa lupa. Nang sabihin niyang walang masasayang sa huli, napansin ni Sasha ang mga piraso ng laman na pinabayaang matuyo at napagtanto na gumagawa siya ng na beef jerky mula sa mga katawan ng tao. Natarante si Sasha at sinubukang tumakbo, ngunit hinayla ni Ben ang kadena para maipasok siya at hinubad ang kanyang sapatos, sinabihan siya na magpahinga. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon siyang problema, kaya nagteorya si Sasha na narinig siya ng mga tao at sinubukang mag-alok ng kanyang pakikiramay. Bigla, binunot ni Ben ang kanyang mga peking ngipin, na nagpapakita na ang kanyang tunay ay matutulis at matutulis. Inilagay niya ang mga daliri ni Sasha sa kanyang bibig para maramdaman niya ang mga ito, at nang hilingin niya sa kanya na tumigil, tumakbo siya palayo. Dahil hindi alam ang gagawin, tumingin si Sasha sa paligid at nakakita ng malitan na may mga lumang bagay, kabilang ang isang larawan ni Baby Ben kasama ang kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, bumalik si Ben at kinaladkad papasok pa siya sa kuweba, kung saan gumamit siya ng isang kagamitan para isabit siya sa kanyang mga palso. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang bar aisles ng lutong bahay na asin brine, na tinatawag itong perpektong pampalambot. Nang magtanong si Sasha tungkol sa larawan, sinabi ni Ben na ang kanyang ina ang unang taong kinain niya, kaya ngayon ay lagi na niya itong kasama. Niyakap niya si Sasha, sinabing itatago rin niya ito sa kanya, din. Matapos siyang insultuhan, hinagat ni Sasha ang isang bahagi ng kanyang tainga at ibinalot ang kanyang mga binti sa kanya. Nagpumigla si Ben hanggang sa makalaya siya sa kanyang sarili, dahilan para matanggal ang kadena mula sa kagamitan at mahulog si Sasha. Nang subukan niyang tumakas, hinawakan niya ang kanyang t-shirt, ngunit naputol din ito at nakapagsimula na siyang tumakbo. Sinubukan ni Ben na hawakan ang kadena, ngunit hinayla ito ni Sasha mula sa kanyang kamay at tumalon sa ilog. Isang galit na si Ben ang agad na tumalon din, at hinawakan muli ang kadena para ikabit ito sa kanyang harness. Hinihila sila ng agos pababa sa talon at papunta sa mabilis na agos, kung saan ang kadena ay naipit sa isang bato. Ang bigat ng kanilang mga katawan ay agad na binitawan ito at ang agos ay muling hinihila ang dalawa pababa, dahil tumama ang ulo ni Ben at nawalan ng malay sa ilalim ng tubig. Ngayon, naipit ang kadena sa isang sanga sa ilalim ng tubig, kaya sinubukan ni Sasha na tanggalin ito mula sa kanyang harness. Sa kasamaang palad, hindi niya magawa, kaya inilipat niya ang kadena at lumangoy papunta sa ibabaw kasama si Ben. Pagkatapos, kumuha siya ng bato at sinubukang baliin ang kadena ngunit hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon, nagising si Ben, kaya tumakbo si Sasha para itulak siya sa ilalim ng tubig para subukang lumubog siya. Dahil mas malakas siya kaysa sa kanya, nagawa niyang muling lumitaw, kaya naman sinimulan siyang sakalin ni Sasha gamit ang kadena. Natambo siya ni Ben at pinapanatili siyang malapit gamit ang kadena. Pagkatapos ay umupo siya sa kanya upang sakalin siya bilang ganti. Ilang minuto lamang ang nahirapan si Sasha bago nang hina ang kanyang katawan at nakita ang kanyang mukha na puno ng paghihirap ay nagpapaalala kay Ben ang kanyang ina, na siyang dahilan ng pagbitaw niya sa kanya. Agad na sinamantala ni Sasha ang pagkakataon upang sultukin siya at hinawakan ang bato upang paulit-ulit na ihampas ito sa kanyang binti. Gumamit si Ben sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang mukha, nabasag ang kanyang ilong. Nang hiwain ni Ben ang kanyang pantalon gamit ang kanyang kutsilyo, natuklasan niyang bali rin ang kanyang binti. Sa sumunod na ilang oras, wala silang nagawa kundi magpahinga sa buhangin habang tinitiis ang sakit. Kalaunan ay dumating ang gabi at ipinahayag ni Sasha na siya ay nalulumbay sa dilim. Ikinwento niya kay Ben ang nangyari kay Tommy at umiyak habang ipinapaliwanag kung gaano siya nakokonsensya, dahil hindi niya malalaman kung buhay pa ito nang bumitaw siya. Inamin niya na dapat ay nakinig siya sa halip na ipilit. Kinabukasan, napansin ni Sasha na ang sugat ni Ben ay nabubulok na. Nagtanong siya tungkol sa daanan sa kagubatan at sinabi ni Ben na 12 araw na itong paglalakad, kaya napagpasyahan ni Sasha na dapat silang umakyat sa halip. Iniisip ni Ben na kalokohan iyon, ngunit itinuro niya na kung hindi nila gagawin, mamamatay ito sa impeksyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinigay ni Ben sa kanya ang harness para mapangunahan niya ang pag-akyat. Nangako siyang palalayain siya sa tuktok, ngunit kung susubukan niyang itulak siya habang umaakyat sila, ibaba niya ito kasama niya. Pagkatapos ay sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang pusas. Inayos at itinali ni Sasha ang lahat ng lubad, lumilikha ng pampalakas para sa kanyang nabaling binti. Nagsimula ang pag-akyat at muli pinatunayan ni Sasha na mayroon siyang mahusay na kasanayan kahit na walang sapin sa paa.
Nang mawala na si Ben sa paningin, sinubukan niyang tanggalin ang harness. Ngunit napansin ni Ben ang paggalaw ng kanyang braso at agad na hinailan ng ang mga lubid para mahulog siya. Sinipa ni Sasha ang kanyang nabali na binti bilang parusa, sinasabing inaayos lamang niya ang harness. Habang patuloy ang pag-akyat, napaisip si Ben kung mukhang nahuhulog ang pagkahulog ni Tommy, ngunit tumanggi si Sasha na sumagot. Sa kalaunan ay narating niya ang isang paamano at itinali ang mga lubid sa isang maliit na puno. Pagkatapos ay sinimulan niyang tanggalin ang harness, kaya hinaila muli ni Ben ang lubid para madulas siya. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang kumapit sa puno, kaya natapos na ang paghila ni Ben sa pagtanggal ng harness. Ngayon ay maaari nang umakyat pabalik si Sasha sa paamano at tanggalin ang mga lubid, hinayaan si Ben na mahulog hanggang sa mamatay. Bagamat wala siyang kagamitan, patuloy na umaakyat si Sasha, gumagawa ng mga mapanganib na galaw at dumudulas ng ilang beses. Gayunpaman, hindi siya sumusuko at nakabawi mula sa bawat pagkakamali hanggang sa wakas ay nakarating siya sa tuktok. Humiga siya upang magpahinga at tumawa ng ginhawa, ngunit hindi nagtagal ay naging luhaan. Pagkatapos ay naglakad siya ng oras at narating ang daan sa gabi kung saan sa wakas ay nakita siya ng isang kotse at iniligtas siya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.